deserve nyo yan. Diba? Deserve nyo yan. Actually, hindi lang dapat yan eh. Dapat makita yung mga pagmumukha. Actually, alam na yung mga pagmumukha ninyo, no? Sa buong Vancouver, sa buong Canada. Yung mga pagmumukha nyong bastos, hayop, kadiri, grabe, ang lakas makapang-alipusta. Lahat tayo may freedom of expression. Pwede kayong mag-protest. Pero, to start bullying, harassment, hindi, pambabastos. May sumisigaw ng PI, may sumisigaw ng pangit. Diba? Pikon na pikon kayo kay Attorney Claire. Actually, it means na si Jose Claire is, she's really doing her job. She is doing well her job. She is doing well. Ibig sabihin, talagang apektado kayo. Hindi ko lang, parang feeling ko nga, actually, usually naman dito, di ba, mga ano to eh, mga KOJC, DDS to. Pag sinabi mo kasi KOJC, automatic DDS yan eh. So, ba ang instruction sa inyo? Pero ano yan, you deserve it. At hindi lang dapat yan. Actually, kung ako nga kay Attorney Claire, pero hindi gagawin yan ni Attorney Claire eh, yung mag-file ng complaint ng case sa inyo for harassment. May case ang harassment. Diba? May case ang harassment. Kaya lang, syempre wala na ring time, diba? Kaya kailangan na nilang bumalik ng Pilipinas. And hindi rin naman gagawin kasi ni Attorney Claire yan na magsampa ng kaso kasi ang ano ni PBBM is pagsilbihan nga ang mga Pilipino eh, anumang kulay yan. Pero hindi mo sila ilalagay sa alanganin. And sa susunod, bago kayo magsabi ng pangit sa ibang tao, manalamin muna kayo. Kung ako sa inyo, ibaon nyo na lang yung sarili nyo sa lupa. Parang si Bato. Nagtago na. Alam niyo po ang point dito kasi ang kasiraan po ng isang ginawa ng isang Pilipino, kasiraan po diyan ng buong Pilipino. Yung pangit na pag-uugali na ipinamana ni Digong sa mga DDS is dala-dala po nila. At ang nakakahiya pa nito, dala po nila hanggang ibang bansa. Hindi ba nagkalat nila Netherlands, yung mga kabastusan nila, yung bullying nila, harassment nila, yung pambabastos nila, which is never namin ginawa kay Digong. Hinayaan namin matapos yung termino niya. Hindi nga namin minura yan eh. Di ba tikos niya? Hindi rin, di ba? Hinayaan namin gawin yung trabaho niya. Never kaming bumisita si Digong na binastos namin. Kasi, he is representing the Philippines. He is representing the Filipino. Kagaya ng ginawa ni PBBM, lalo na yung pinunta ni PBBM dyan is trabaho. Maraming mga Pilipino sa Canada na naghihintay ng resulta, ng benepisyo doon sa pagbisita ni PBBM sa Canada. And, yun nga po, marami po siyang na-close the deal, o sasabihin nila nanakawin. Bakit? Ipapasok ba sa bulsa ng PBBM yung ininegosyo? Hindi po. Magnanegosyo sila sa Pilipinas, kung ano yung proseso sa Pilipinas, hindi po yung pera dediretso sa Malacanang, hindi po ganon. Kaya problema na yan, kung nanakawin po yan ng mga allies, ng mga gabinete ni PBBM, syempre mag-umpisa yan sa municipality, di ba? Apply ng permit, kung sino-sino po ang aanin yan, ang kakausapin para makapagtayo, ma-establish yung kanilang kumpanya, yung kanilang factory, or yung kanilang store, kung ano man yung po kanilang itatatag. Ganun, hindi po direct yan. Hindi ibig sabihin na nakapag-close ng deal na may higit 1 billion si PBBM is cash po yun. Hindi po yun cash. Walang ganon. Wala pong cash. Lawakan po natin ang isip natin. Kapag sinabi doon sa state visit ni PBBM, nakapag-uwi siya ng deal na 1.8 billion, hindi po ibig sabihin nun is may dala siyang pera. Hindi po. Deal po, close deal po, mga investors. So, ibig sabihin, may mga mag-i-invest sa Pilipinas ng ganitong halaga ang aabutin. Ngayon, uumpisahan nila yan sa ganitong taon, uumpisahan nila. So, syempre, ang una nilang hahanap sila ng lupa, ng pwepwestuhan, bibilhin ba yan o rerentahan.
kakausapin nila ang munisipyo, lahat ng mga dokumento, apply ng ganito, so lalabas lahat ng mga pera. Ang total po hanggang sa makapag-staffing sila, recruitment, lahat-lahat na po yan. Na total of like this. Ganun po. Hindi po cash. Gusto naman Mariosep Marimar naman. Kasi pag sinabi nating nakapag-uwi ng ng si PBBM ng close deal na mahigit ilang bilyon, ang isip ng mga Pilipino, pera. Pera agad na dadapo sa Malacanang, diretso sa bulsa ni PBBM or kung kahit sinong pangulo po. Hindi po ganoon. Hindi po ganoon. Mga negosyante po 'yan. Mga negosyante po 'yan. Magi-invest. Like ako, let's say gusto ko mag-invest dito. So siguro let's say hindi naman kasi ako ako isang simpleng dukha, mahirap na empleyado lamang. So let's say 50,000. So okay, mag-i-invest po ako ng 50,000. Ganun po yan, pero hindi yan dediretso po sa bulsa ng presidente. Mag-a-apply ka ng business permit. Hanap ka ng pwesto, aayusin mo, tapos ayan, picture mo yan, apply ka na ng business permit, ganun po ha. Lawakan po natin ang isip natin. Puro kayo kasi pera, palibhasa. Yung puon ninyo ay naku, hirap magpaliwanag sa mga DDS. So kailangan i-educate mo po sila detalye by details. Kailangan i-educate mo sila para matuto po sila, malaman nila yung proseso. Ang problema kasi wala silang alam sa proseso. Wala po silang alam sa batas, wala silang alam sa proseso, wala silang alam sa business. Ano ba? As in wala. Kaya wala ka matututunan sa kanila. Kaya nga po ako'y naglalalayo sa kanila kasi wala ka talaga matututunan. Alam mo ang matututunan mo sa kanila? Bardagulan, galit, pambabastos, pagmumura, kasinungalingan, paggawa ng fake news, pambubudol, at yung kulto po nila na parang aso. Pag nakagat ka, ang lakas po ng rabies. Kaya nga po ako'y nag-iiwas dyan. Mas gusto kong manatili sa bahay. Dili ako sa bahay, ayan, maging housemaid, linis-linis, kung anong dapat linisin. Mas gusto kong manatili sa bahay kaysa plastikan. At wala na sa edad natin naman yan. So, ayan po. So, ngayon, yan, iyak-iyak kayo, hindi kayo makalabas, binabash kayo, deserve nyo yan. Maraming mga Pilipinong matitino, maraming Pilipinong edukado, good manners, lahat tayo meron tayong karapatan mambatikos. Pero wag tayong hahantong doon sa pambabastos, pambabalahura, pagmumura. May pagmumura kasi, 'di ba? PI daw, tapos may pambubuli pa, pangit daw. Tingnan niyo naman po yung mga itsura, okay, kagaganda eh. Yung ganda nila talagang mapapamura ka talaga sa sobrang ganda nila.